Handa na ba kayo? Talagang handa na. Tatayo po tayong lahat mga kapatid. Hallelujah. Ang hamon ay hindi lamang para sa mga kabataan. Ang hamon ay para sa bawat isa sa atin na nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, nagsisi sa ating mga kasalanan at tumanggap ng Espiritu Santo. Amen? Ang tanging dahilan, the main reason, kauna-unahang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos ay hindi para umupo dyan, hindi para magpuri lamang, hindi para bumalakpak lamang. Ang kauna-unahang dahilan kung bakit niligtas ng Panginoon, sapagkat meron siyang utos na dapat natin kapanayan. Ano ang sabi? Go ye into all the world and preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved. Amen? So mga kapatid, may hamon sa inyo sa mga oras na ito. Go ye and preach the gospel. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Come on! Praise God! Hallelujah! Glory to Him. As we open our Bibles in the book of Psalms, Psalms chapter 37, verse 23 to 25. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. At tayo magsabi, for the Lord upholdeth him with his hand. I had been young, and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed breaking bread. Praise God. Ngayong umaga mga kapatid, I would like to preach on this topic. God's hands will never let you fall down. Ang kamay ng Diyos kailanman hindi ka papayagan, hindi ka hahayaan na bumagsak. May request, Pastor Raya, you to please come and let us in prayer for the preaching of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito ay dinadalangin po namin, O Diyos, unang-unang mensahero ng iyong salita, aming pong pastor, na nawa ang iyong basbas ay sumakanya upang lalo-lalo, Panginoon, na maipahayag sa amin ang mensahe na nais mong marinig ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na maging bukas din ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming buong pagkatao, upang anuman, Panginoon, ang nais mong sabihin sa kongregasyong ito, ay magkaroon kami, Panginoon, ng isang pusong marunong tumanggap at ganapin, O Diyos, ang nais mo para sa aming buhay. Patuloy mong palaguin ang simbahang ito at ikaw rin, Panginoon, ang magpala, Panginoon, sa mga bisita namin at sa mga baguhan namin kasama. At ayaan mo, O Diyos, na magkalakip-lakip ang aming pananampalataya upang kami, Panginoon, ay sama-samang gumanap ng iyong pong banal na kalooban sa aming buhay. Muli, Panginoon, naririto po kami at hayaan mong malayang kumilos ang iyong presensya sa aming kalagitnaan at ganapin mo, O Diyos, ang iyong layunin para sa simbahang ito. Muli, maraming pong salamat, Panginoon. We receive your word and let there be liberty in the Spirit as the preaching of the word is ongoing. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah! Yan ang mga pinakamalakas sa salamat at pagpupuri ng kaibigan.
Bago ka mo po, kanyang yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ipagkatiwala mo ng buong buo ang buhay mo sa kamay ng Diyos. God bless you all. Alam ko, lahat po tayo nakaranas na umawak sa kamay ng ating kapwa o tayo po'y hinawakan sa kamay ng ating kapwa. Marami pong mga kataon na inaabot natin ang ating kamay, mga kapatid, doon sa ating kapwa. At marami sa mga pagkakataon ito, masasabi natin na somebody touched my life. Kaya mga kapatid, kung atin pong iisipin ang salitang holding hands, di ba? Ano ba ganun sa isip natin? Napaka-romantic naman, di ba? Holding hands. Nasa isip natin, yung panahon na sa mga may asawa, nung panahon na nanliligaw ba, di ba? Paghahawak mo yung kamay ng dalaga pa si Mrs. o kaya pag hinawakan mo ang kamay ni Mrs. talagang kakaiba ang pakiramdam mo. Maging sa panahon ngayon, sa mga mag-lover, yung mga magkakaibigan, di ba? Paghawak ni lalaki ang kamay ng babae, talagang kakaiba ang kanyang naramdaman. At ang babae, naramdaman niya yung para bang pagmamahal. At alam ko sa babae, pag hinawakan ng lalaki yung kanyang kamay, mga kapatid, naroon yung sense of security. Para bang, hawak ako ng kamay ng aking mahal, hindi ako maaano. Kaya mga kapatid, minsan naroon niyo yung tatawag po natin mga important moments sa ating buhay. Kaya ako, sinisinas ko lagi every time, mga kapatid, na hawakan ko yung kamay ng aking mga apo, lalo na si Abby, mga kapatid. Kakaiba ang pakiramdam ko. Para bang relief na relief ka. At mga kapatid, there is something special magic about holding hands and being held by a strong hand. Kapag naramdaman mo, mga kapatid, na parang ang kamay na hinahawakan mo ay malakas, lumalakas ka rin. Tayo po ay humahawak sa kamay ng ating kapwa sa iba't ibang kadahilanan. At ang bawat paghawak mo ng kamay ay mayroon po yung kanya-kanyang kahulugan. Tingnan mo, i-picture mo yung dalawang matanda na nakaupo doon sa balkonahe. Tapos, sila ay magkahawak kamay doon sa ilalim ng malamnam na sinag ng buwan. Di ba? Nasa kabilaan ng kanilang katandaan, magkasama sila, hawak kamay. That is commitment. Ibig sabihin, naroon ang mga kamay na mayroong commitment sa bawat isa. Naroon din, makita mo rin minsan doon sa ospital, pag mayroon pong mga emergency, takbo yan may kasunod. Sa limbawa, isang ina na aksidente, kasunod yung kanyang anak. Ano pong ginagawa ng mga nurses? Hahawakan yung kamay ng bata o kaya hawakan siya sa mukha upang hindi niya makita yung nangyari sa kanyang ina. That is sensitivity. Sensitive ka sa pangangailangan ng bata. Ang isang construction worker, may hawak siyang martilyo. Gumagawa siya doon sa isang malaking gusali. That is strength. It symbolizes strength. Ang isang kaibigan, mga kapatid, na nakatayo sa tabi, sometimes sa tabi mo, o kung sino man, halimbawa, nagkaroon ka ng malaking trahedya sa buhay mo, na wala ang mahal mo sa buhay, at ang mahal mo sa buhay na talagang mahal na mahal mo sa halimbawa, anak mo o kung sino pa man, mayroong isang kaibigan na katabi mo. At habang ibinababa ang kabaong na iyong mahal sa buhay, hawak-hawak niya inyong kamay. That is sympathy. Hawak ng simpatiya. Ang isang ina na naghahatid, mga kapatid, sa kanyang anak, first day of school,
At pagkatapos, habang papalapis na doon sa classroom bago siya umalis, hawakan niyang kamay ng kanyang anak. Hahawak din ang anak sa kanyang kamay. That is the touch of security. Ang isang asawa, mga kapatid, na lalaki o babae man, na nakaupo sa tabi ng kanyang mahal, ng kanyang asawa, na naging matapat sa kanya na tapos ito'y nagkaroon ng karamdaman. Humarap sila ng maraming mga pagsubok sa buhay. Hahawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Pipisilin niya ito ng gentle na pagpisil, mga kapatid. At sabihin niya, humarap na tayo sa maraming mga pagsubok. Kaya natin harapin ito. That is the touch of assurance. Kapag ka ang isang tao ay nawakan niya ang kamay ng mga bata o sino pa man upang itawid sa karsada o itawid doon sa ilog, that is the touch of help. At doon sa kasalan, nalala ko noon, may kasal sila, mga kapatid. Bago ko siya ibinigay, mga kapatid, pinawakan ko ang kamay nila, tapos binigay ko kay Pong. Ang sabi ko, take good care of them. That is the touch of confidence. May pagtitiwala ka doon sa tao na pinagpasahan. Ngunit yun ay ilan lamang sa mga kadahilanan at mga kahulugan ng mga bagay na ginagawa natin pag hinahawakan natin ang kamay ng isang tao. Pero minsan meron din mga kataon na umahawak tayo sa kamay ng isang tao. Iba ang kahulugan, hindi simpati, hindi strength, hindi commitment. Sa halimbawa, nabasa ko po yung kasaysayan ng isang mag-asawa. They had been married for 40 years. At talaga nakikita, sweet na sweet sila, lalo na kapag sila daw ay nagpupunta sa mall. Magkahawak kamay, pagpapasok si babae doon sa shoe store, hawak kamay ng lalaki. Papasok sila sa dress store, hawak pa rin kamay, saan man sila pumunta. Magkahawak kamay pa rin. Talagang napaka-romantic tingnan. Kaya tinanong po yung lalaki, ang sabi sa kanya, ako'y hangang-hanga sa inyo. Napaka-romantic ninyo sa kabila ng inyong edad sa tagal ninyong magsasimula ng susi. Kung bakit kayo ay tumagal ng 40 years na lagi kayo magkahawak kamay. Saan man kayo pupunta? Lalo na pa sa shopping mall. Ay talagang lagi namin kayo inobserbahan. Lagi kayo magkahawak kamay. Ang sabi ng lalaki, sa totoo lang, kaya ko hinahawakan ang kanyang kamay. Kapag kami lalo na sa shopping mall. Dahil pag hindi ko siya hinawakan, pagpasok sa shoe store, kung ano-ano ang bibilhin, pagpapasok doon sa dress store, kung ano-ano ang bibilhin. Kaya hawak kamay ko siya, hindi na ako palabas. Mayroon pong tinatawag ng mga theologians, yung salitang theo-anthropomorphism or anthropomorphic expressions. Ang ibig sabihin, ano man ang ginagawa ng isang tao, ibinibigay niya ito sa Diyos. Ano man ang trace niya, ay ibinibigay niya ito sa Diyos. Yun ang ibig sabihin. When we think of holding hands with somebody, in our anthropomorphic expressions, we are putting our hand, the hands of somebody, becomes the hand of God. Sa halip na hawak mo kamay ng ina, ng iyong ama, ng iyong asawa, ng iyong kaibigan, through the anthropomorphic expression, that hand become the hand of God. Kaya mga kapatid, ito po ay isang idea sa atin bilang mga nampalataya na pwede po natin ilagay ang ating buong buhay sa pag-aalaga, sa pagkalinga ng Diyos, kung tayo po ay lagi lamang humahawak sa kamay ng Diyos at ang kamay ng Diyos ay humahawak din sa ating buhay. There are nearly 100
Di yung anthropomorphic references. Mayroon po mga anthropomorphic references sa Biblia na makikita po natin na ang kamay na tungkol sa kamay ng Diyos o sa mga kamay ng Diyos. Sa nabasa po natin kanina na text, ipinupukos ni David, mga kapatid, at ipinapaliwanag niya kung ano ang kalikasan ng relasyon ng isang mananampalataya sa Diyos. Ang buong pong nais po ng mga talata ito na ating nabasa kanina ay upang ibigyan din na mayroon tayong katiyakan bilang mananampalataya. Ang ating buhay ay mayroong katiyakan pag tayo ay nasa kamay ng Diyos. Bilang mananampalataya, pinalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na huwag po tayo mainggit doon sa mga makasalanan o sa mga unrighteous dahil sila ay pinagpapala. Di ba maraming sa naging katanungan sa atin yan? Bakit sila hindi naman din masalang kilala sa Panginoon? Bakit sila pinagpapala? Bakit ako sa Panginoon? Bakit hindi ganito ang pagpapala ko kagaya ng kanyang pagpapala? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Huwag na ako mabalisa dahil sa mga gawa ng kasamaan o managkili ka man sa kanila. Minsan naiingit tayo. Ang sabi po ng Biblia in verse 2, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Ang sabi, sila ay madaling puputulin gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Kaya huwag po tayong maingit. Kung yung mga tao mula sa Panginoon ay pinagpapala, kung tayo maingit, pansamantala lang yan, mga kapatid. Yung pagpapalang material, pansamantala lang yan. Yung pagpapalang physical, pansamantala lang yan. Ang ipagpasalamat natin sapagkat mayroon tayong pagpapala na hindi pansamantala. At ang pagpapalang ito ay hanggang sa kabilang buhay. Ang mga mananampalataya ay mayroon pong seguridad sa Diyos. At ang katiyakan ng kanilang pong katayuan sa harapan ng Diyos ay kagaya ng katiyakan, mga kapatid, na gagawin ng Diyos doon sa mga makasalanan, mga kapatid, na ang sabi niya, sila ay puputulin madali kagaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. At mga kapatid, ang sabi po ni Haring David, kanya pong inangkin na ang isang matuwid kailanman ay hindi po iabandon ng ating Panginoon. Sapagkat sa buong buhay ni Haring David, ang sabi po niya, kanya pong nakita na wala pa siyang nakita isang matuwid na pinabayaan o ang lahi man ito na nanghihingi ng pagkain sa daan. Amen? Sapagkat ang matuwid ay hinahawakan at humahawak sa Diyos. Dahil po, mga kapatid, sa katotohanan yan, ang matuwid ay sa kamay ng Diyos at kailanman ay hindi po sila pwede bumagsak. They can never be utterly destroyed and they will never be kicked down. The righteous, mga kapatid, either they will come up with their faith or God will pick them up by His power. Kung hindi mo may taas ang iyong buhay, ang pananampalataya mo, kapag ka nasa kamay ka ng Diyos, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ang magtataas sa iyo. Hallelujah! Marami po ang mga pagpapala na hindi kayang sukatin kapag ka tayo po ay humahawak lamang doon sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Ang daigdig po natin ngayon ay napakahirap. Ang daigdig natin ngayon ay isang lugar kung saan nagbabago na lamang basta-basta. Wala po yung pasindabi, wala pong babala, bigla na lamang bago yan. Di ba? Kahapon lang iba.
Wala mang sinabi na, oy, bukas may magbabago nito. Wala, bigla na lang magbabago yan. Sino makakakala mga kapatid? For so many years, yung rally na yun sa Boston ay ginaganap. Pero sino makakakala na mayroong biglang magbabago? Na magkaroon ng tinatawag na bombing? Yung Twin Tower, it's stood there for so many years. Sino makakakala na bigla na lamang ito mabagsak? So mga kapatid, ang mga bagay niya ngayon, sabi ko kanina, pansamantala lang yan. Pero bilang isang manampalataya mga kapatid, ang pagpapala po natin na nanggaling sa Diyos, kailanman ay hindi magbabago. Bakit? Sapagkat ang pagkipagdil ng Diyos sa atin ay constant, hindi po yan tumitigil, tuloy-tuloy, at ang kanyang pagkipagdil sa atin ay nakikita po natin. May katiyakan. Hindi po siya ang Diyos na kasama natin ngayon at bukas iiwanan tayo. Kung babasahin po natin ang Biblia, napakadaming assurances na ibinibigay ng Diyos sa atin na ang kanya pong pagpapala ay kasiguraduhan. Noong ang Israel, mga kapatid, ay inutusan ng Diyos na pumunta doon sa isang teritoryo na hindi nila alam. All they know is that God told them to go to the promised land. Hindi nila alam kung saan ang promised land. Pero mga kapatid, sa pamamagitan ni Moses, binigyan sila mga kapatid ng katiyakan ng Diyos. Deuteronomy 31:6. The Bible says, be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doeth and doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Diba? Kapag tayo po ay isang lugar, pero mapunta sa isang lugar, hindi natin alam. Lagay mo lamang ang iyong sa kamay ng Diyos ang lahat ng mga plano mo. Sa inyo, sa bagong tipan, ano pong sabi? Hebrews 13:5, for He had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi kita iiwan sa anumang paranan. Hindi kita pagkukulangin. Hindi kita pababayaan. Ito po ang assurance na anuman ang ating sitwasyon na dumating sa ating buhay, naroroon ang Diyos upang tayo po ay panghawakan. Amen? Maging tayo po iiwanan ng ating mga magulang, iiwanan tayo ng ating mga kamag-anak, iiwanan tayo ng ating buong mga kaibigan. Ngunit mga kapatid, ang relasyon ng Diyos sa atin kailanman ay hindi magbabago. Ang sabi ng Psalms 27:10, bagaman ako'y pababayaan ng aking ama at ang aking ina, gayon may dadamputin ako ng Panginoon. Amen. Hallelujah! In God's hands, we are safe. He will not abandon us. He will not abandon us. He will not walk out us. He will be there for us. Naroon siya anuman ang sitwasyon sa buhay mo. Hindi kanya pababayaan. Hindi siya lalayo sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Naunawaan niya ang mga burden na dinadala mo. Naunawaan niya kung ano ang nararamdaman mo. May mga panahon na yung mga nakapalibot sa atin, hindi nila alam. Pero nais kong sabihin sa iyo, God knows always. Amen? Ang mga tao na nakapalibot sa atin, maaaring pinagdududahan nila ang ating motibo. Pero mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang motibo mo. Kaya mga kapatid, ano man ang ginagawa ko natin para sa Panginoon, gaano man mga kapatid dyan, gaano man kalaki ang ginawa mo sa Panginoon, hindi po yung ginawa mo ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang motibo mo sa iyong mga ginagawa. Amen? Amen? At dahil alam niya kung ano ang motibo mo sa ayaw mo, sa gusto, mga kapatid, naroon siya para tulungan ka na ang mga kabigatan mo ay gagaan, mga kapatid. Siya at magbubuhat ng mga pasanin mo para sa iyo. Amen?
Matthew 11:28 to 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Yan po ang kumpasyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kapag atin pong kunin ang kanyang pamatok, hallelujah, ang atin pong mga kabigatan ay magiging magaan. Alam ba natin kung anong pamatok, mga kapatid? Yun pong inalagay doon sa mga beast o burden, sa mga kalabaw, sino lalagyan ng pamatok yan. Ang purpose yan ay upang magbuhat ng mabibigat na bagay. Kung ang pamatok na nailagay sa atin, may limitasyon ang mabubuhat natin na bigat. Pero kung ang pamatok ng Diyos ang ating kukunin, hindi ang ating pamatok, Lord, napakabigat ng pasanin kong ito. Hindi kaya ng aking pamatok. Panginoon, oo pa rin ko ito. Kailangan ko ang pamatok mo, Panginoon. At kapag ang pamatok ng Diyos ang ilagay mo, kaano ang kabigat yan? Kaya yan. Hindi na kaya imagsa. Amen? Meron po isang awit nagsabi po, when your body suffers pain, and your health you can gain, and you have to get along with meager fare, Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Take your burdens to the Lord and leave it there. Alam niyo ba kung anong title niyan, mga kapatid, ng awit na yan? I give you Jesus. Amen? When your body suffers pain, I give you Jesus. When your health you can regain, I give you Jesus. Amen. Hallelujah. Kaanuman mga kapatid, ang pait, anuman ang sakit, anuman ang bigat, anuman ang hirap, wala akong maibigay maliban aking Panginoong Jesus. Kaya yung pong pilay doon sa Gate Beautiful, yung lumpo, ipinanganak na lumpo sa loob ng maraming tao, naroon siya nakaupo, mga kapatid, nagaantay ng limos. Nung dumaan si Pedro at si Juan, mga kapatid, humingi siya ng limos, lumapit si Pedro at si Juan, ang akala ng lumpo, bibigyan siya, mga kapatid, ng pera o kung ano pa man. Ano ang sabi ni Pedro? Gold and silver have I none, but such I have. Ngunit ang nasa akin, sabi ni Pedro. Ano? Sino ang kay Pedro? Ang sabi sa I have, give I thee. In the name of Jesus, rise up and walk. Amen. Makakaroon na tayo, mga kapatid, na lumpo sa kasalanan. Lumpo, mga kapatid, sa mga bagay na sanlibutan. Lumpo tayo, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. Pero mayroong dumating sa ating buhay. Ang sabi, hindi ko kayang bayaran ng utang mo. Hindi ko kayang magaling ang ramdaman mo. Pero kung sa akin ay ibibigay ko sa'yo. Hallelujah. I have experienced that in my life. Hallelujah. Habang tayo ay nasa kamay ng Diyos, nasa ilalim tayo ng proteksyon ng Diyos na ito, na puno ng kahabagan, Diyos na puno ng kaunawaan, Diyos na puno ng pagpapala, Diyos na puno ng pangunawa. Hallelujah. At dahil po sa kanyang kumpasyon, dahil sa kanyang pag-ibig, binubuksan niya ang mga pintuan sa akin. There's a song that says, God will make a way when there seems to be no way. He walks in ways I cannot see. He will make a way for me. Amen? Gumagawa siya sa mga kaparaanan na nakikita. Pero gumagawa siya ng paraan, mga kapatid. Ang isang lugar, ang isang bagay na parang wala na, sa Diyos laging mayroon yan. Yan, mga kapatid.
We hold to His hand because He has compassion and He has care in our life. Yun ang dahilan. Because God's hand is strong. God's hand is powerful enough to hold us up. At dahil siya ay makapangyarihan, umahawak tayo sa kanyang kamay. Ang dahilan upang madagdagan ang stability ng ating buhay. Upang lalo po tayong maging matatag. At ang seguridad na ito na ating manaramdaman, mga kapatid, ay maramdaman na naman natin yan kapag tayo po ay humahawak sa Diyos. Humahawak ko ba tayo sa Panginoon? Ang tanong, gaano kalakas ang Diyos? How strong is God? Isaiah 40:15. Behold, the nations are as a drop of a bucket and are counted as the small dust of the balance. Behold, He taketh up the isles as a very little thing. Ano malakas yan? Ang bansa daw ay parang isang patak lamang ng tubig doon sa timba. Parang munting alabok lang nilalagay doon sa kinuhan. Kaya initaas ang mga pulo, mga kapatid. Parang napakaliit na bagay. And then he goes on to say, Isaiah 40:17-29. Verse 17, all nations before Him are as nothing, and they are counted to Him less than nothing and vanity. Kanino nga ninyo itutulan ng Diyos o anong wangis na mabangis niyo sa Kanya? Ang larawang kinanyuan na binubuo ng mangbububo at binabalot ng ginto ng platero at binububuan ng mga pilak na kwintas, dyan ba niyo ay handling ang Diyos? Siyang nagpapakalukha sa kayong alay ay pumipili ng isang punong kahoy na hindi malalapok. Siya ay humahanap sa kanang kanya ng isang bihasang manggagawa upang ihandang larawang kinanyuan na hindi makikilos. Diba? Dati ganyan tayo. Sa larawang kinanyuan hindi kumikilos. Hindi ba ninyo naalaman? Hindi ba ninyo narinig? Hindi ba nasaysay sa inyo mula ng una? Hindi ba nasaysay sa inyo bago talagay ang mga patibayan ng lupa? Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga nanaan doon ay parang mga balang. Siyang naglalagdad ng langit na parang tabi at inilalagdad na parang tulda upang tahanan. Na iniuwi sa wala ang mga pangulo. Siya po maaaring nila walang kabuluhan sa mga hukom sa lupa. Oo, sila'y nangattanim, oo, sila'y nangahasip, oo, ang kanilang puno ay hindi nag-ugat sa lupa. Bukod dito yung humihihip siya sa kanila at sila'y nangatutuyo at tinatakay sila ng ibu-ibu na gaya ng dadami. Verse 25, kanino man ninyo itutulad ako upang makapares ako sa kanya. Upang makapares ako niya. Sabi ng banal. Verse 26. Anong sabi? Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. At tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan at dahil siya'y malakas na kapangyarihan ay walang nakukulang. Bakit sinasabi mo, ako kasi salita mo Israel, ang daan mo ay lingin sa Panginoon at nalagpasan ng aking Diyos ang kakatulan mo. Hindi kasi taas. Lahat ng bituin yan, sabi ng Biblia, binigyan niya ng pangalan niya. Verse 28. Hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi naglalata. O napapagod man, walang nakakatarok sa kanyang unawa. Ito ang gusto kong verse 29. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. At ang walang kapangyarihan ay pinapagana niya sa kalakasan.
Isinasalarawan ni Isaiah ang Diyos na isang napakalaki at makapangyarihan na maging ang buong bansa, mga kapatid, ay para lamang isang patak ng tubig doon sa timba. Hallelujah. Kaya ang sabi niya, kanino mo ako ikumpara? Kanino mo ako ihambing? Ako na naglalandad ng langit kagaya ng isang kumot. At hinahawakan ko ang mga bansa sa aking kamay kagaya ng alikabok. May naikumpara ba tayo sa Diyos na nakaupo doon sa kanyang trono? Wala, mga kapatid. Walang masigit pa na lakas kaysa lakas po ng ating Panginoon Jesus Cristo. I read a poem, mga kapatid, and I like this poem. He winked his eyes and the lightning flash. Sabi mo, puminda siya ngayon. Nagkaroon ng biglat. He clapped his hands and the thunder rolled. Ang kanyang palakpak, mga kapatid, ay kagaya ng isang kulog. He waved his hands and the waters came down. His footsteps hollowed the valleys, out and heightens the mountain up. Hallelujah. Anong ibig sabihin yan sa ating mga kapatid? Ang ibig sabihin yan, anuman ang problema meron ako, anuman ang karamdaman na meron ako, anuman ang pangangailangan na meron ako, maging ito'y sa pag-ibig, maging ito'y sa akin pupunta na pangangailangan, anuman ang naririyan, ang Diyos ay malaki, ang Diyos ay malakas, at kayang-kaya niyang panghawakan ang lahat ng mga bagay nito. Ang sabi ni Jeremiah, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing, ano ang salitang masabi mo na may kumpara sa dating? Nothing. Too hard for you. Walang anumang bagay na mahirap sa Diyos. Amen? Ang minsan, mga kapatid, ang nagpapahirap lang sa mga bagay sa buhay natin ay tayo mismo. Bakit? Tinitingnan natin yung problema na mataas kaysa Diyos. Tinitingnan natin ang karamdaman na mataas kaysa Diyos. Tinitingnan natin ang pangailangan na mataas kaysa Diyos. Pero nais kong sabihin sa inyo, kung may problema, karamdaman, pangangailangan sa iyong harapan, tingnan mo yan, mga kapatid, hindi sa pantay na pagtingin. Tumingin ka sa itaas, sapagkat sa itaas yan, naroon ang Diyos na higit na mataas. Kaysa yung mga problema, pagsubok ang lahat karamdaman. Hallelujah! There is nothing too hard for God. He can handle any problem if you will just sit it before Him. May problema ka? Lord, problema ko. Ito. May karamdaman ka na para bang wala nang kagalingan. Lord, wala na akong kagalingan sa karamdaman ito, Lord. No? Ayan, bigay mo sa iyo. Alam niyo, mga kapatid, pag ibinigay natin isang bagay sa Diyos, huwag mo nang bawiin. Ang problema kasi sa atin ay binibigay, Lord, may problema ko yun, ito yung. May ako ito yung. Minsan binabawi natin. Pag ibinibigay mo yan sa Diyos, huwag mo nang bawiin. Hayaan mo ang Diyos ang mag-solve niyang mga bagay na yan. Ang problema ng mga kapatid minsan, yung tinatawag natin pagkainit. At tagal-tagal na, wala pa rin kasagutan. Lord, 20 years ko nang hinihingi ito, wala pa rin kasagutan. Panginoon, matagal akong humingi sa iyo, Panginoon. Nagkagalingan sa karamdaman ko nito. 20 years nito, Panginoon.
Bakit wala pang kagalingan? Hoy! Unawain mo! 20 anyos ka na nangyaring sakit, bakit buhay ka pa? Hindi ba masakit yan? Minsan na nakikita natin ay yung bagay lang na gusto natin, hindi natin nakikita yung gusto gawin ng Diyos sa ating buhay. Hayaan mo ang Diyos kumama sa buhay mo. Lord, binigyan ko buhay mo sa'yo. Pwes, huwag mo nang kunin yan. Hayaan mo na yan. Ano ka nang lumating sa buhay mo? Hayaan mo ang Diyos na kumama. Minsan nagtataka ka sa mga tao. 20 anyos na lang may karamdaman. Dapat magreklamo ka pa. Hanggang ngayon hindi ka pa napagaling. Pambira ka naman. Kung hindi ka kumagaling, hindi ka pinagaling, eh bakit 20 anyos ka nang buhay sa karamdaman mo yan? Amen, amen. Isaiah 59 verse 1. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, no, neither is ear heavy, that it cannot hear. Hindi umiiksi ang kamay ng Diyos, kapatid. Sino na makaiksi sa kamay ng Diyos? Ikaw. Dahil minsan gusto kong mabuti ng Diyos, umiiwas ka, ayaw mo. Hindi bini ang Diyos. 20 anyos ka na, Lord. Panginoon, 20 anyos na kong humingi ng pagpapala, Panginoon. Bakit hanggang ngayon wala pang pagpapala rin ko, Panginoon? Tayo mo na. 20 anyos na humingi ng pagpapala. Eh, bakit hanggang ngayon? Nasa iyo pa rin ang lahat ng mga pangailangan mo. Nakakakain ka, nakakabili ka ng iyong damit, nakakapunta ka pa rin kung saan. Ano bang pangailangan na gusto mo? Paano ang gusto mo? Alam ng Diyos kung anong ginagawa niya. Don't question God. Huwag mong tanungin ng Diyos sa kanyang ginagawa sa buhay mo. Ang tanungin mo ang sarili mo kung ito ba'y lubusan mo na ang pinagkakatiwala sa Diyos. Amen. Amen? Ang bawat mananampalataya ay dapat humawak sa kamay ng Diyos. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng paghihintay, huwag po tayong mainip. Hallelujah. All we have to do is say, I will not give up. I will not give up. God can, God will, and God can do. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang security, ito po ang concern ng bawat isang bansa, maging sa atin. Ano ang concern natin lagi sa buhay natin? Security. Di ba? Kaya meron tayong mga insurance, mga memorial plan, meron tayong mga nagtatago sa bangko, kaya kayo nagtatrabaho, kung sabi kumita ng malaki dahil sa seguridad. Hindi lang yan. Kaya bakit natin kinakandaan yung ating pintuan sa gabi? Kaya sa seguridad. Diba? May mga security sa airport, sa train station, sa mga mall, sa mga bangko, sa mga schools. Maroon pa rin mga security system sa bahay. Diba? Mayroong mga, anong tawag doon? Ngunit, tama lang na tayo mag-rely sa mga sistemang ito bilang sukatan ng ating seguridad. Pero mga kapatid, ang higit po natin bigyan ng ating pagtitiwala at ng ating ultimate na protection, ng ating ultimate na security ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. Amen? Isaiah 41 verse 10 to 13. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Aking tutulungan ka.
aking alalayan ka ng kanang kamay. Alam po natin ang Diyos Espiritu. As I have told you, it is an anthropomorphic expression. Pag sinabi mong kanang kamay ng Diyos, it symbolizes power. It symbolizes strength. Amen? Narito, silang lahat ng nagalit sa iyo ay nangapapahiya at mga lilito. Sila na may paglaban sa iyo ay papanaw at mga papahama. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa makatuwid bagay silang magigipagtigba laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay na wala. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay hahawak ng iyong kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Yan ang seguridad sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Yung may mga nais na sumakit sa iyo, yung mga may nais, mga kapatid, na gumawa ng masama sa iyo, hallelujah, ibigay mo yan sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang nangako na magbibigay siya ng seguridad, ng katiyakan, ng tagumpay, kapagpatiwala ka siya sa panahon ng kahirapan, mga kapatid. In times of difficulty, we can find refuge and strength in God. God is my refuge, and God is my strength. A very present. A very present. Saan? Help in trouble. Ano man ang kabuluhan mo, ano man ang kabagabagan mo, present help. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi kahapon, ngayon na ang tulong. Therefore, will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. In times of trouble, hold on. Hold on to God's unchanging hand. Hindi mo nababago ang kamay ng Diyos. Paano po tayo humawak sa kamay ng Diyos? Marami po ang naligo na maunawaan ang paghawak sa kamay ng Diyos sapagkat hindi nila alam kung paano hawakan ang kamay ng Diyos. Upang maging magtagumpay po tayo sa paghawak sa kamay ng Diyos, mga kapatid, huwag na hawak po tayo na tayo ang humawak. Hayaan mo ang Diyos ang humawak sa iyo. Pero gusto niyo, no? Pag itong gagawin ko, ako ang humawak sa kamay ng Sister Niyo. Diba? Pero pag itong gagawin niya, tapos sabihin ako, sino may humahawak sa akin? Bagaman ako yung humahawak sa kanya, pero ang lakas ay ang kamay ng Diyos na humahawak sa akin. That is the secret of holding God's hand. Kapag humahawak tayo sa kamay ng Diyos, sigurado nagagabayan niya tayo. Alam niyo ba yung mga guro? Ako naranasan mo, hindi ako guro, pero naranasan ko yan. May mga bagay minsan na gusto natin ipagawa sa mga bata, di ba? Okay, drawing mo ang star. Ayan yan. Yung mga figures na mahirap kung sa line sa kanila. Ay, hindi alam ng bata na ang gawin mo. Hawakan mo ang kamay, tapos ito, oh, yan. Yan ang gawin. Ganun din ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Hayaan mo hawakan ng Diyos ang kamay mo, mga kapatid. Upang kanyang gabayan, mga kapatid, ang iyong buhay kung paano mo hubugin ito. Hallelujah! Kapag kahayaan natin na ang Diyos ang magkabay sa atin, mga kapatid, hinahayaan natin siya na kontrolin niya ang ating buhay at hinahayaan natin siya na siyang magkabay sa ating pungdaan. Yun po ang sabi, mga kapatid, ng awitin. Just a closer walk with you. Wow!
Run with Jesus beside me, daily walking close to you. Let it be, the Lord let it be. Diba? Just a closer walk with you. Huwag kang lalayo. Idikit mong sarili mo sa Panginoon. Ipagsiksikan mo. Amen? May panahon minsan na para bang ramdam mo, lumalayo ang Diyos sa iyo. Huwag kang titigil, sumunod ka lang. May panahon minsan na para hindi ng Diyos. Hayaan mo, isiksik mo ba ng sarili mo? Pero Lord, hayaan mo lang. Amen? Hayaan mo na ang Diyos ang humawak sa ating kamay. Alam niyo ba kung bakit pag tayo humawak sa Diyos? Delikado. Pero pag ang Diyos ang humawak sa atin, may katiyakan. Nabasa ko yung masisaya ng isang Kristiyano at ng Diyos. In his dream, na naginip siya, naglalakad sila. Na naginip siya because he was reading Psalms 23. And he stopped on that verse, though I walk in the valley of the shadow of death. Napanaginipan niya yun. Na siya ay naglalakad doon sa libis, napakalalim, na halos hindi makita yung ibaba. Ang daan, tamang-tama lang sa dalawang tao. Sabay. Kaya habang naglalakad yung sinabi niya, Lord, napakadelikado naman ang daan nito. Lord, pwede bang hawakan kong kamay mo? Sabi na, hindi pwede. Ayaw ko. Panginoon naman. Eh baka ako maulog. Hindi nga pwede ikaw humawak sa kamay ko. Eh anong gagawin ko? Ang sabi ng Panginoon, hayaan mo na akong humawak sa kamay ko. Hindi bakit ho? Kasi pag ikaw humawak sa akin, baka biglang may dumaan yan na paligid, makukulat ka, makakabitaw ka. Baka may makita ka na nakakatakot, makukulat ka, makakabitaw ka, mauulog ka. Pero pag ako ang may hawak ng kamay mo, ang sabi ng Panginoon, anumang nakakatakot na bagay na dadaan sa buhay mo, hindi ka mauulog, hindi ka maano, sapagkat ako ang humahawak sa iyo. Hallelujah! When life gets difficult and tiresome, kapag kami siya naging mahirap ng ating buhay, nakakapagod, ang ating pong mga kamay ay magkaroon din ng pawis, mapapagod, at magsimula po yan na dadaplos. Makakabitaw po tayo. Kaya minsan mga kapatid, yan ang nangyari sa atin. Sapagkat di natin pinipilit na tayo ang umawak sa kamay ng Diyos. Kaya minsan, pag nagkaroon na ng kahirapan, ng pagkapagod mga kapatid, unti-unti tayo humihilagpos sa ating pagsimba, humihilagpos tayo sa ating pagbibigay, humihilagpos tayo sa ating pong espiritual na pamumuhay. Diba? Sabi mo, Panginoon, humahawak naman ako sa iyo eh. Humahawak ka, pero nasaan ka? Pero pag ang Diyos ang humawak sa ating kamay, kahit man tayo ay madulas, hawak ka pa rin niya at hindi ka niya bibitawan. Hallelujah! Hindi ko alam sa inyo, mga kapatid, pero para sa akin, dumating din minsan sa buhay ko na ang aking pong paglalakbay ay para pong dumudulas. Hallelujah! Kaya ang sabi ko, Lord, ayaw kong maglakbay sa paglalakbay nito na nag-iisa. Lord, hold my hand while I travel in this life. I don't want to travel in this journey alone. Lord, hold my hand, Lord, while I try to take care of my family. I don't want to take care of them alone. Lord, hold my hand, Lord, while I try to deal with the raging storms in my life. I don't want to face them alone. Lord, hold my hand, Lord, while I try to make sense of the troubles that surround me. I don't want to understand them alone. Lord. Yan po ang ibig sabihin ng karugtong ng awitin na kanina. I am weak, but you are strong.
Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to you. Diba? Mahina ako, Panginoon. Pero napakalakas mo, Lord. God, ilayo mo ko sa lahat ng mga kamalian. Ilayo mo ko, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan. Lord, hindi ko kaya, pero alam ko ikaw ay nasa tabi ko. Malakas ang tukso, pero Panginoon nasa tabi kita. Amen! Glory! Praise God! Panginoon, I want to be satisfied. And the only way that I will be satisfied is that as long as I walk with you. That is the secret of Enoch. The Bible says Enoch walk with God. Hallelujah. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na lumakad ako ng katabi mo. Malapit na malapit sa iyo. Lord, huwag mo walang distansya. Nakatikit ako, Panginoon. Amen? Hallelujah. If you are sleeping now, in the mountain of life, just try out. Huwag ka natulas, umilagpos sa pag-akyat mo sa bundok ng buhay. Sumigaw ka lang, Lord, take my hand. Lord, hold me in your everlasting arms. Hallelujah. Lord, take my hand when I cannot see my way. Lord, take my hand when I can turn to the right or turn to the left. Lord, take my hand when I'm confused and don't know what to do. Lord, take my hand when I'm weak and give me strength. Lord, take my hand when I am fallen and help me up again. Hallelujah! That's why the songwriter continues to say, through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden dear shares? None but you, dear Lord, none but you. Sino pa? Ang daigdig na ito na puno ng pakikipagpaka. Ang daigdig na ito na puno ng panganib. Panginoon, pag ako'y bumagsak, sino ang mag-aalala sa akin? Sino ang maging kasama ko sa kabigatan ito? Panginoon, walang iba! Wala akong inaasahan! Hindi ang aking lakas, hindi ang aking talino, hindi ang aking kakayahan, hindi ang aking karangyaan, hindi ang aking katanikan. Sa iyo ako, Panginoon, umaasa. Walang iba, kundi ikaw. Hallelujah. Shall we all stand? When you find yourself falling and you can't get up, call on the name of Jesus. His strong hand will never, never, never let you down. Hallelujah. Kamusta na mga kapatid? Ang paghawak mo sa Diyos. Humahawak ka pa ba, Sister Joy? Mali yan. Hayaan mo siya sa humawak sa iyo. Sarili ito mahawak ka ba? Yes. Hayaan natin sa mga oras na ito. Lord, mahina ako. Panginoon, dumudulas na ako sa aking nananampalataya. Nakakahulampos na ako, Panginoon.
Wala na akong magawa, Panginoon. Pagod na aking kamay, Panginoon. Hirap na ako. But Lord, huwag mong hayaan na ako, Panginoon, nakahawak sa iyo. Lord, hawakan mo ako. Ako'y nadudulas, ako'y mahuhulog, ako'y babagsak. Lord, hold my hand and lift me up once again. Hallelujah! Itayo mo muli ako sa aking pananampalataya. Itayo mo muli ako sa aking katapatan. Itayo mo muli ako sa aking pagbibigay. Itayo mo muli ako, Panginoon, sa aking kalakasan. Itayo mo ako, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Lahat ng ginagawa kong ito, Panginoon, I will do it. It is because of you. Lagi pa rin isa-isip. Lahat ng ating ginagawa, we are doing it. And it is all about Jesus. Lord, it's all about you. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ako po, Panginoon, ginagawa kong mga bagay nito, Panginoon. Ito'y dahilan, hindi dahil sa iyong sarili, kundi ito'y dahil sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kapag ka ikaw, kamusta na ang iyong pananampalataya, naramdaman mo ba na parang ikaw ay bumabagsak? Hallelujah. Para bang ikaw ay isang bakser na nasuntok ka at binibilangan ka na. Nasa siyam na ang bilang, isa na lang, hindi ka pa rin makabangon. But I am telling you, gaano man kalakas ang suntok ng sanlibutan ito, gaano man kalakas ang suntok, mga kapatid, ng mga problema, gaano man kalakas ang suntok, mga kapatid, ng mga pagsubok sa buhay mo, gaano man kalakas ang suntok ng mga pangangailangan sa buhay mo, gaano man kalakas ang suntok ng karamdaman sa buhay mo, I am telling you, binibilangan ka na ng tawel ng hanggang siyam, but don't throw out the towel. Huwag mong ihagis ang iyong tuwalya. Itaas mo ang kamay mo at sabihin mo, Lord, at the count of 10, tatayo ako! Hawakan mo ako, Panginoon! Hallelujah! 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 Kamusta na ang paghawak ng Panginoon sa buhay? Naramdaman mo ba na hinawakan ka niya? O baka naman ikaw lang ang umahawak? Kapag ka umaasa ka sa sarili mo, mapapagod ka. Mangangalay ka. Pagpapawisan ka. Madudulas sa paghawak mo. Pero hayaan mo na hawakan ng Diyos ka ngayon ang buhay mo. Lord, iabot ko pa kamay mo. Ano man ang iyong pangangailangan. Ano man ang iyong pangangailangan sa mga oras nito na para bang hindi mo kaya, wala ka nang magagawa, parang ikaw ay dudulas ka, mahuhulog ka na. Isikaw mo ngayon, Lord, hold my hand, Lord. Hawakan mo, Panginoon, ang mga kamay ko, Panginoon. Hallelujah. 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 Lord, hawakan mo ang kamay ko, Panginoon. Hindi ko na makita ang daan. Lord, hawakan mo ang kamay ko, Panginoon. Hindi ko na alam kung saan ako liliko, kung sa kaliwa o sa kanan. Lord, hawakan mo ang kamay ko, Panginoon. Nalilito ako, hindi ko alam kung ano ang gawin, Panginoon. Lord, hawakan mo ang kamay ko. Ako'y mahina. Bigyan mo ako ng lakas. Lord, hawakan mo ang kamay ko. Babagsak na ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, na muling makatayo. Hallelujah. 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 Shall we raise our hands? We have been holding to God. Matagal na tayo humahawak sa Diyos na matagal ng panahon. Meron dito matagal na humahawak sa Diyos. Ngunit hindi niya alam kung ano ang tamang paghawak. Kaya minsan, napapagod, nadudulas, pinapawisan. Ngunit sa mga oras nito, ano man ang mga struggles mo sa buhay, itaas mo ngayon ang iyong kamay at sabihin mo, Lord, babagsak na ako, Panginoon. Pagod na ako. Madudulas na aking paghawak sa iyo ngayon. It is time ikaw umawak sa akin, Panginoon. Come on! Let God hold you right now.
You will never slip down. You will never fall down. Come on! Come on! Hallelujah! Lord, I am weak, but you are strong. Oh God! Hallelujah! Hawakan mo, Panginoon, ang kamay ko. Habang ako'y lumalakbay sa pagipagbaka sa libutan ito. Ayaw ko, Panginoon, na ako'y nag-iisa lamang, Panginoon. Lord, habang inaalagaan mo ang iyong pamilya, Panginoon, hawakan mo ang kamay ko. Ayaw ko na ako lang mag-isa ang nag-aalaga sa kanila. Panginoon, may harap ako na malakas na bagyo sa buhay ko, Panginoon. Ayaw kong harapin itong nag-iisa. Hawakan mo ang kamay ko, Panginoon. Panginoon, hindi ko maunawaan ang kaguluhan na nakapalibot sa akin, Panginoon. Hallelujah. Ayaw kong unawain ito na ako'y nag-iisa, Panginoon. Hallelujah. Mahina ako. Ikaw ang malakas. Sa gitna ng sanlibutan ito na puno, Panginoon, ng kahirapan, puno ng kaguluhan, puno ng panganib, Panginoon. Kung ako'y bumagsak, Panginoon, alam ko walang ibang aalalay sa akin, walang ibang magtatayo sa akin, Panginoon. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, maaaring matagal yan, parang hindi mo na kaya, parang gusto mo nang bumitaw. Huwag ikaw ang humawak. Hayaan mo, hawakan ka ng Diyos. Hallelujah. 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 Come on. Ang malakas sa kamay ng Diyos, hindi magbabago. Hindi kanya mababayaan na lumagsak. Maaaring binibilangan ka na ng problema hanggang siyam. Binibilangan ka na ng naramdaman hanggang siyam. Binibilangan ka na ng pagsubok hanggang siyam. Halos hindi ka na makalubabay. Hindi ka makatayo. Ngunit sabihin ko sa mga oras nito, kung sakay hanggang kalagayan, itaas mo ang kamay mo. Panginoon, hawakan mo ito. Itayo mo muli ako sa dating kinalagyan ko sa iyong harapan. Ibalik mo, Panginoon, ang sigla ko sa aking pananampalataya. Ibalik mo, Panginoon, ang sigla ko sa aking katapatan. Ibalik mo, Panginoon, ang lakas ko sa pagtitiwala sa iyo. Yes! There is a God who loves you. Oh, thank you, Lord. Hayaan mo niya pusin ka ng Diyos ngayon. Hayaan mo niya pusin ka niya ngayon. Bumitaw ka na ng pagyabos sa Kanya. Siya na
without the music, without the song. Hayaan natin na tayo po ay magpahawak ngayon sa Panginoon. Ilapit natin ang ating sarili sa Diyos ngayon. Maaaring naramdaman mo na parang naging malayo ang Diyos sa iyo. Idikit mo ang sarili mo ngayon. Maaaring nasa isip mo nakadikit ka sa Panginoon. Maaaring nasa isip mo nakahawak ka sa Panginoon. Pero hindi sapat yan. Hayaan mo ang Diyos ang dumikit sa iyo. Hayaan mo ang Diyos ang umawak sa iyo. Hayaan mo ang Diyos ang ipapos sa iyo sa mga oras na ito. Sabihin mo sa Kanya ang lahat na iyong mga pangangailangan. Sabihin mo sa Kanya ang mga bagay na nais mo magtagumpayan. Sabihin mo sa Kanya ang mga bagay na nais mo gawin para sa Kanya. Lord, gagawin ko ito. It is all about you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I will be faithful. It is all about you, Jesus. I will give. It is all about you, Jesus. Hallelujah. I will work for your kingdom. It is all about you, Jesus. Come on. Yes. Yes. Hindi sapat na sabihin mo, Lord, humahawak ako sa iyo. Hindi sapat na sabihin mo, Lord, yumayapos ako sa iyo. Hallelujah. Maaaring makabitaw ka. Maaaring madulas ang kamay mo. Maaaring mapagod ka sa mga oras na ito. Walang mabigat na bagay na hindi kaya. Ang sabi po, nothing is too hard for the Lord. Walang mahirap na bagay sa Panginoon. All things are possible. Lahat ng bagay mayroong pangyayari. Hallelujah, come on. Hayaan mo ang Diyos na magagawa ng mga bagay na nais mo mangyari sa buhay mo. Hayaan mo na hawakan ka niya ngayon. Ano man ang bigat ng karamdaman mo, ano man ang bigat ng pagsubok mo, ano man ang bigat ng dalahin mo, ano man ang bigat ng problema mo. Hallelujah, hindi mo kaya yan. Ngunit hayaan mo na ang pamatok ng Diyos ang gamitin mo. Ang pamatok ng Diyos ang ilagay mo sa iyong balikat. At ang lahat ng bagay na yan ay kayang-kaya mo yan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay naroon sa Panginoon. Hindi nakukulang ang kanyang lakas. Hindi siya nanghihina. Nagbibigay siya ng lakas sa may hina. Nagbibigay siya ng mga kapangyarihan sa mga hindi nakikilala. Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Yes, come on. That's it. That's it. Hayaan mong kausapin ka ng Diyos ngayon. Come on. Matagal ng panahon na ikaw ang nagipag-usap sa Diyos. Ngunit ngayon, hayaan mo naman ang Diyos ang ipag-usap sa iyo. Matagal ng panahon humahawak ka sa Diyos. Hayaan mo naman ang Diyos na yung umawak sa iyo. Matagal ng panahon na nasa isip mo na kaya mayapos ka sa Diyos. Hayaan mo naman, nayapusin ka ng Diyos ngayon. Matagal ng panahon, hallelujah, na ginagawa mo na mga bagay ayon sa iyong kaparaanan. Maghayaan mo na ang Diyos naman ngayon ang gumawa ng mga bagay na nais mo magkaroon ng katuparan sa buhay mo. Ano ang iyong ambisyon? Ano ang iyong pangarap? Ano ang nais mong mangyari sa buhay mo? Matagal ng panahon na ipagbata ka. Matagal ng panahon na ikaw ay nais na makamit. Dapat hindi nangyayari. Bakit? Sapagkat ikaw ang umahawak. Hayaan mo na ang Diyos naman ngayon ang gumawa. Ang Diyos ang umawak sa lahat ng mga bagay na nais mong mangyari. Hallelujah. Sapagkat sa kamay mo, maaaring walang mangyayari. Sa kamay mo, hindi mangyayari ang mga bagay niyan. Pero sa kamay ng Diyos, lahat ng bagay ay may pangyayari. Sa kamay mo, imposibleng manganak. Sa kamay ng Diyos, walang imposible. All you have to do is to let God hold you with His unshaking hands. All you have to do is let God, hallelujah, wrap you in His arms. Hallelujah. Come on. Come on, church. Hallelujah. Mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Mayroong Diyos na humahawak sa iyo. Mayroong Diyos na hahawak sa iyo kapag ikaw ay papagsak. Mayroong Diyos na hahawak sa iyo kapag ikaw ay matutumba. Mayroong Diyos na magtatayo sa iyo kapag ikaw ay wala, hindi na makatayo.
Mayroong Diyos na yayapos sa iyo kapag ikaw ay giniginaw. Mayroong Diyos na yayapos sa iyo kapag ka nakaramdam ka ng takot. Mayroong Diyos na yayapos sa iyo kapag naramdaman mo na ikaw ay hindi mo alam kung ano ang gagawin. Mayroong Diyos na yayapos sa iyo kapag ikaw ay nalilito. Mayroong Diyos na yayapos sa iyo kapag ikaw ay confused sa buhay mo. Hallelujah! Hallelujah! Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Come on. Huwag kang titigil. Praise God! Hanggat hindi mo naramdaman na ang Diyos ngayon ang may hawak sa iyo. Huwag kang titigil. Hanggat hindi mo naramdaman na niyayapos ka ng Diyos. Hallelujah. 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 Yes. Jesus. Hallelujah. 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 Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Huwag mo pagdagaan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Hindi siya umabot sa atin sa pamagitan ng ating pakiramdam, kundi sa
ang kanyang kamay na parating umaabot, umaalalay, sumasaklolo sa bawat isa sa atin. Yumayakap sa panahon hindi na natin kaya. Huwag natin pag-alilanganan ang kanyang pagmamahal. And once nararamdaman ng Diyos na tunay na siya lang ang ating buong inaasahan sa ating buhay, God will never reject us. God will never turn away from us. Instead, He will clear and continue to let His love be felt by each of us. Thank you. Thank you. Come on, let's worship the Lord. Thank you. Thank you for your love. And we are free to live forever. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko po si Brother John. Siya na po sa akin. Praise the Lord, mga tayo mo dyan sa Panginoon. Praise your name, O God. Hallelujah. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong dakilang pangako, Panginoon, na ang bawat isang Diyos ay iyong aalalayan, di pababayan, Panginoon. Ama, maraming salamat sa iyong pagmamatawa na minsan, Diyos, sa aming pagbitaw, sa aming maling paghawak sa iyo, O God. Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe na muling bumukaw sa aming pananampalataya, O God. Na ikaw, Panginoon, ay aming pagkatiwalaan. Na ikaw, Diyos, hallelujah, ang siyang nahawak sa amin, Panginoon, sa aming ramdaman, sa aming problema, sa aming kagipitan, sa aming mga pagkukulang, O Diyos, sa aming kahinaan. O God, panghawakan mo po ang bawat isa, O Diyos. Maraming pong salamat, Diyos, na sa ganitong mensahe, O God, muli po kami maging closer to you. Getting closer and closer to you, O God. Kaya, O Diyos, sa iyong pag-iwahiwalay, physically, O God, nahawak mo, God, tumatakbo sa aming puso, sa aming isipan, at lalo hingin, Panginoon, sa aming buhay na tinatahan ng pangako ito, God, ay patuloy po namin dalhin, ibahagi ang pangawakan, Panginoon. Sa iyo po lahat ay pagsamba, ang aming papuri sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Praise God. Magpamayan po tayo sa isa't isa. Magpapailan sa Panginoon ng Panginoon. Alala po sa evangelism members, next Sunday po after service ay ating pamayan. Salamat.